Batang lumuhod sa harap ng ospital upang ipagamot ang ina, pero pinagtabu yan. Laking gulat nila na anak pala yun ng direktor ng ospital. Pabalik na raw si senyorito? Agad na tanong nga ni Mila sa kasamahan sa mansyon na pagmamay-ari ng pamilya ni Larkin C. Isang mayamang negosyante, guwapo at nasa edad 30. Samantala maganda naman si Mila, mabait, makinis, at sobrang sipag na dalaga. Hinahangaan siya ng karamihan at maraming manliligaw nga na hindi niya pinagtuunan nga ng pansin. Namasukan siyang kasambahay sa mansyon sa edad niyang 25. Sige po manang. Mabilis na sagot ng lamang ni Mila. Nangutusan siya ng mayordoma na linisan ang kwarto ng amo. Agad nagtungo roon si Mila at naglinis. Sakto naman ang dating nga ni Larkin mula sa ibang bansa at naabutan ng dalagang nakayuko sa ilalim ng kama at winawalis ang alikabok doon. "What are you doing?" Malakas na sigaw ng lalaki. Nauntog naman si Mila, kaya napahawak siya ng ulo habang dumadaing. Aray sir, naglilinis po, patapos na po ako." Magalang na tugon nga ng dalaga. "Naglilinis? Bakit ngayon ka lang naglilinis?" May pagdududang tanong nga ng binata at dahan-dahang humakbang palapit kay Mila. Ramdam ng babaeng malakas na kabog ng kanyang dibdib. Habang umaatras hanggang sa napatid nga siya, sa gilid ng kama agad hinawakan nga ni Larkin ang kanyang kamay kaya pareho silang bumagsak sa malambot na kama. Aksidenteng naglapat ang kanilang mga labi. "You!" "Sorry sir." Nahihiyang tinulak nga ng dalagang binata. "Hindi mo kasalanan. You may go now. After mo sa ginagawa mo next time agahan ng paglilinis sa kwarto ko." Pag-iiba ni Larkin ng usapan. Kahit pa halos magwala na nga ang puso niya doon. "Opo, ngayon lang po kasi inutos ng mayordoma. Pasensya na po." Pangangatwira naman ni Mila para ipagtanggol ang sarili. "Fine. Just make it quick, miss." Kunot noong tanong naman ng lalaki. "Mila po ang pangalan ko, sir. Bagong hired na katulong." Saka agad na naglinis nga ang dalaga. "Okay, Mila. Sa susunod, duwag ganito. Maliligo muna ako dapat pagtapos ko, tapos ka na ring maglinis." Bilin nga ni Larkin sa kadumiretso nga sa banyo. Agad namang tinapos nga ni Mila ang trabaho sa kalumabas nga ng kwarto. Halos mamula na nga ang pisngi niya habang nababa nga sa hagdan. Grabe, ang lambot ng labi ni Sir Larkin. Mas gwapo rin siya sa personal. OMG! Kinikilig na bulungan ni Mila, saka siya gumawa ng iba pang trabaho. Kinagabihan. "Mila, pakidala nga rito ang laptop ko, I forgot." "Nasa kama ko sa kwarto." Tawag nga ni Larkin sa dalaga nang makita niyang dumaan ito. "Natatandaan niyo kaagad yung pangalan ko, sir?" Sige po. Kukunin ko na po." Mabilis na kumilos nga ang babae at kinuha ang laptop ng amo. Dinala niya yun sa may pool area kung saan ito nagre-relax. Makalipas ang ilang minuto, "Sir, heto na po ang laptop." Sabay abot nga ng dalaga sa amo. Kaya lang hindi napapansin ni Mila na may sponge sa paanan niya, kaya bigla siyang nadulas at naglanding sa kandungan nga ng kanyang amo. Kamuntikan niya pang maibato ang hawak na laptop. "Careful, palagi ka nalang napapahamak. May balat ka ba?" Kinuha ni Larkin ang hawak ng dalaga sa kayo ni binaba sa lamesa at pinaayos na ang tayo ng babae. "Wala po sir, sadyang hindi ko lang po napansin ang sponge, ang dulas po naman kasi." Nahihiyang yumuko si Mila. Sir, may iuutos pa po ba kayo? Kung wala na po, babalik na po ako sa paglilikom po ng mga sinampay na kurtina." "Just go." Tipid na sagot ni Larkin sa kahinayaan ng kasambahay na umalis. Sa hindi may paliwanag na dahilan, ramdam niyang mabilis na kabog ng dibdib. Sa paglipas naman ng mga araw, palagi napapansin ni Larkin ang kakaibang ganda ni Mila. Napapailing na nga lamang siya sa tuwing napapahamak ito. Nagkakataon naman kasi na naroon siya
kagaya ng umagang yun. Palagi ka nalang natitisad o kaya nadudulas. Ano bang meron sa paa mo? Paa ba yan ng sila yun? Parang nangasar pa nga na tanong nga ni Larkin. Karga niya ang babae matapos nitong matisod sa nakausling ugat ng puno. Pasensya na po talaga sir. Baka gutom lang po ako. Nakalimutan ko na po kasi ang oras sa sobrang busy po sa pagwawalis ng mga tuyong dahon rito eh. Alam mo bang masama ang pagpapalipas ng gutom? Ang daming pagkain sa mansyon, Mila. Hindi mo dapat ginugutom ang sarili mo. Sermon nga ni Larkin. Para sa kanya, na negosyante at direktor ng ospital, na pagmamay-ari ng kanilang pamilya, pinakamahalaga ang kalusugan. Sorry po talaga sir, sa susunod po. May hiyang sagot na nga lamang ng dalaga sa kanilagay sa trash bin, ang mga basura. Anong sa sunod? Kumain ka na ngayon. Stop working. Baka magkasakit ka pa. Ako pang lumabas na masama dito. Salubong ang kilay na inagaw nga ni Larkin ng hawak na weles. Saka dustpan ng dalaga. Kinilig naman si Mila. Dahil nalabas na may malasakit ang amo. Mas lalo tuloy itong gumuwapo sa kanyang paningin. Maraming salamat sir. Aniya sa mababang boses. Sa susunod ayoko nang nagpapalipas ng gutom ka. Kahit sino sa inyo. Opo sir. Babalik na po ako rito kapag nakakain na ako. Tugon ni Mila sa katinalikuran na nga ang amo. Naiwan naman doon si Larkin na nakatanaw sa magandang likuran ng dalaga. Pinaalala ni Larkin sa mga kasambahay ang kahalagahan ng kalusugan ng magpatawag siya ng meeting. Hindi namang mapigilang kiligin ni Mila dahil habang nagsasalita ang binata, nakatitig ito sa kanya. Basta kung may nagugutom sa inyo, kumain lang kayo. Huwag mahiya. Iwasan lang ang mga hindi dapat gawin saka sundin ang tamang oras ng pagkain para walang magkasakit. Nagsitanguan naman ang mga tauhan at kasambahay doon. Salamat po sir. Masayang pagsigaw ni Mila. Para sa mga kagaya niyang kasambahay, mahalaga talaga ang kalusugan. Kaya natutuwa siya na may malasakit ang gwapong amo. Hindi kagaya ng iba. Makalipas ng isang buwan, Mila, come with me. Walang available na kasambahay ngayon para sumama sa akin sa palengke. Bibili ako ng karne. Napasunod naman ang dalaga hanggang sa sumakay sila sa kotse ni Larkin. Ako na lang sanang inutusan niyo po sir. Ayos lang naman po sa akin eh. Para hindi na po abala pa sa inyo. Ayos lang naman sa akin ang makapagala rin ako. Seryosong nagmaneho nga si Larkin hanggang sa makarating sila sa palengke. Makalipas ang ilang minutong biyahe. Agad bumaba si Mila sa kotse at hindi na hinintay pa ang amo. Napagbuksan nga siya ng pintuan ng kotse. Dahil hindi suot ang maid uniform, simplang t-shirt saka jeans ang suot. Hindi akalain ng mga tao. Nakasambahay nga ni Larkin si Mila. Ay hindi po. Katulong lang po ako. Pagtanggi naman ng dalaga. Mila, tara na. Tila hindi nagustuhan ni Larkin ang pagpapaliwanag ng kasambahay sa mga bumabate sa kanila sa taga-palengke. Hindi niya rin maintindihan ang sarili kung bakit mas gusto nga niya ang mga naririnig na sila'y bagay o mag-asawa. Opo sir, ano pa po bang gusto niyong bilhin? Sabay linga nga ng dalaga sa paligid. Dalagang bukid at karning baka. Nagulat at nanlaki ang mga mata ni Larkin nang hawakan ni Mila ang kanyang kamay. Mabilis na tumibok ang kanyang puso sa mga oras na yun. Tara dun sir. Agad namili nga ng sariwa at bumili nga ang dalawa ng mga kailangan saka sila umalis. Marunong ka bang magluto ng beef charshado? Tanong nga ni Larkin sa kasambahay habang nasa kalagitnaan ng biyahe. Opo, gusto niyo po bang ipagluto ko kayo? Sige Mila, sabayan mo rin akong kumain pagkatapos mo magluto. Tapos gataan mo ng dalagang bukid. Dagdag pa nga ng binata na agad namang tinanguan ng dalaga. Nakarating sila sa mansyon makalipas ang ilang minutong biyahe. Nang ibababa na nga nila ang mga napamili, nagkauntugan ng dalawa at nagkatitigan nga ng matagal. Sabay bumilis ang tibok ng kanilang mga puso doon. Ayos ka lang? Sabay atras nga ni Larkin.
Opo sir, hindi naman masakit. Sabay ngiti ni Mila. Kaya napatitig sa maganda nga niyang labi ang amo. Agad naman silang pumasok sa loob ng mansyon para dalhin sa kusina ang mga napamili. Nagluto naman kaagad si Mila nang inuutos nga ng amo. Sa sobrang busy nga nito, hindi niya napansin si Larkin na nakaupo sa may lamesa at pinapanood siya. You look so amazing whenever I see you cleaning the house. Pero mas nakakaakit ka pala kapag nasa kusina ka. Pakiramdam ko we are married couple. Bulong pa nga ng binata. Andyan ka pala sir? Ano po yung sinabi mo? Hindi ko sinarinig eh. May dagdag pa po ba kayo? Wala na. Just focus on what you are doing. Tumango lang si Mila at pinagpatuloy nga ang ginagawa kahit na kinakabahan siya. Dahil alam niyang nanunood ang amo. Sir, sigurista ka no? Biglang angat nga ng tingin ni Mila kay Larkin. Nangunot naman ang noo ng lalaki. Bakit mo nasabi? Baka kasi akala niyo lalagyan ko ng lason tong niluluto ko. Kaya pinapanood niyo pa ako. Biro nga ni Mila. Loko. Hindi ah. Nabobored lang talaga ako kaya pinapanood lang kita. Mabilis na sagot nga ni Larkin sa kuminom ng tubig. Hindi niya magawang aminin na attracted nga siya sa dalaga kaya ganun. Nanatili namang tahimik si Mila at tinapos ang ginagawa. Sa kanya nilapag ang mga lutong ulam sa lamesa. Kain ka na po sir, sana magustuhan mo. Nakangiting saad ni Mila at pinaglagay nga ng kanin ang amo sa plato. Tara na, sabayan mo ko. Walang nagawa si Mila kundi sabayan ng amo niyang kumain. Ganado naman si Larkin dahil masarap ang luto nito. Ang sarap ng luto mo. Talaga sir? Salamat po't nagustuhan mo. Ngumiti sila sa isa't isa. Samantala habang tumatagal mas lalong napapalapit ang dalawa sa isa't isa. Madalas si Mila ang inuutusan ni Larkin at hindi naman ito nagrereklamo. Isang araw, para sa akin po ang mga to. Halos manlaki mga mata ni Mila nang makita ang mga mamahaling gamit na niregalo nga ng kanyang amo. Yes, you deserve it. Kasi masipag ka at wala kang reklamo sa mga inuutos ko sa'yo. Nakakahiya naman po, pero salamat po sir. Saad nga ni Mila. Masayang binuksan ni Mila ang mga box sa paper bag. Labis ang tuwa sa kanyang mga mata. At labi, kaya masaya nga si Larkin na nagustuhan nito ang mga regalo niya. Grabe, ang gaganda. Ngayon lang po ako nagkaroon ng ganito. Ngumiti lang si Larkin at nagpasama nga kay Mila sa garden ng mansyon para mamitas ng mga sariwang ubas, orange at strawberries. Ang daming bunga sir. Akalain mo yun? Nakapagpatubo ang hardinero rito ng ganito. Nakangiting papuri pa nga ni Mila. Ako ang nagtanim ng mga ito, hindi si Manang June. Wow, ang galing! Pumapalakpak pa nga na sagot ni Mila at napailing na nga lamang si Larkin sa kakaibang reaksyon ng dalaga. Samantala, munti ka nang matumba si Mila nang may tipaklong na biglang tumalon papunta sa direksyon niya. Mabuti na lang at mabilis siyang hinawakan ni Larkin sa bewang. Maraming salamat po sir. Nakakagulat po kasi yung tipaklong eh. Ayos lang. Basta mag-ingat ka na next time, baka mapilayan ka pa. Opo, salamat po sa paalala. Agad umayos ng tindig si Mila at nang lumingon nga siya sa amo. Aksidente na namang naglapat ang kanilang mga labi. Aatras na nga sana siya nang hawakan ni Larkin ang kanyang batok sa kasiniil ng mainit na halik. Natulala na nga lamang ang dalagang kasambahay habang hinahalikan siya ng guwapong amo. Amoy niya ang mabango nga nitong hininga, kaya nadala siya at kalaunay tinugunan nga ang halik. Mila, I'm sorry. Hindi ko lang talaga napigilan. Hindi ko napigilan ang sarili ko halikan ka. Your lips taste like grapes, sweet and juicy. Halos mga matis ang mukha ni Mila sa papuri nga ng amo. Sabay rin na tumitibok ng mabilis ang kanilang puso sa mga oras na yun. Nakakahiya.
Baka bad breath ako. Saka bakit mo kayo nalikhan, sir? Baka mamaya magalit pa yung girlfriend mo eh. Wala akong girlfriend, Mila. Unless pumayag kang maging tayo. Ano po? Nanlalaki mga matang tanungan ng dalaga. I want to court you, can I? Husky nga ang boses na tanungan ni Larkin. Habang nakatitig nga sa magandang mukha ng dalaga. Mas lalo namang nagwala nga ang puso ni Mila sa mga oras na yun. Seryoso ka, sir? Hindi ako mayaman kagaya mo. Baka mapahiya ka sa ibang tao dahil sa akin. Maganda ka at mabait. Sapat na yun para ipagmalaki kita. Wala akong pakialam kung mayaman o mahirap, pareho naman tayong tao eh. Kung ganun, sige, pumapayag po kung ligawan mo ko. Nahihiyang tugon ni Mila. Mabilis naman siyang niyakap ni Larkin at naramdaman nila ang sabay na pagtibok ng mabilis ng kanilang mga puso. Ganun. So stop calling me sir or stop using po. And opo, hindi naman ako ganun katanda, Mila. Natawa na nga lamang dalaga sa kamarahang tumango-tango. Kinabukasan, ang ganda. Yun ang mga salitang lumabas sa labi ni Mila nang makita ang mga magagandang bulaklak na nakalagay sa vase. Nakadisplay ang mga yon sa kanyang kwarto. Puno naman ng tsokolate ang kanyang lamesa sa teddy bear, ang kanyang kama. Masaya ako na gustuhan mong munti kong regalo, Mila. Maganda ka pa sa umaga. Bati nga ni Larkin na nakapagpakilig nga ng sobra sa babae. Grabe ang effort. Sobrang ganda talaga ng design sa kwarto ko. Kinikilig pa nga na tugon ng dalaga. Pero ayaw naman niyang mag-take advantage. Kapag naging tayo, ayoko na sanang maging kasambahay ka pa. Kundi may bahay. Ha? Nakakahiya naman po. Isipin na lang po ng mga taong gold digger ako. Hindi mo sila dapat intindihin. Sabay lahat ni Larkin sa kamay nga nito. Tinanggap naman yun ng kasambahay kaya hinatak nga siya nito. Napasubsob si Mila sa matipunong dibdib ng amo. Siyempre ayokong isipin nila na perang habol ko. Kaya mas gusto ko pa rin magtrabaho. Itinaas naman ng binata ang baba niya. Saka mabilis siyang hinalikan sa labi. Nag-init ang pisngi ni Mila roon. Hindi mo sila kailangan intindihin. Akong intindihin mo, Mila. Sige po. Marahang tumango si Mila at naramdaman na nga lamang niya ang muling paglapat ng mga labi nila ng binata. Kusang gumalaw naman ang kanyang labi para tugunan nga ang halik. Sabik na sabik silang hinalikan ng isa't isa hanggang sa pareho nga silang kapusin ng hininga. Mila, akin ka lang. Paulit-ulit na sabi ni Larkin nang yakapin nga ang kasambahay. Nang sumunod na araw, isinama ni Larkin si Mila sa ospital na pagmamay-ari niya. Ospital? Nagtatakang tanong nga ng dalaga. Bukod sa business, ito rin ang isa sa pagmamay-ari ko. Direktor ako ng ospital na ito. Paliwanag nga ni Larkin habang hawak ang kamay ng kasambahay. Wow, grabe. Buti nakakaya mong mag-handle ng ganito karaming negosyo. Nakakapagod pero ayos lang. Tugon ni Larkin sa kangumiti nga sa mga bumabati sa kanyang empleyado ng ospital. Ano bang profession mo talaga? Radiologist. Saka sila pumasok nga sa opisina ni Larkin. Wow! Pinupo ni Larkin ang kasambahay sa harap nga ng kanyang table saka siya naupo at nagbuklat ng mga papeles. Help me. Paki-organize ang bookshelf ko, Mila. Salamat. Sabay turo nga ng binata sa tabing bookshelf. Agad namang kumilos ang dalaga. Naging abala silang dalawa doon sa buong umaga. Nang magtanghalian, isinama nga ulit ni Larkin si Mila palabas ng ospital para kumain sa pinakamalapit na restaurant. Huwag kang mahiyang kumain. Sad ang binata nang maupo nga sila sa loob ng restaurant at umorder ng pagkain. Kumain ka ng marami. Nakangiting tugon naman ito habang nakain nga sa plato. Nagkwentuhan lang silang dalawa habang tumatagal nga. Napapalapit sila sa isa't isa. Sa paglipas ng mga araw, mas nakilala nga ni Larkin si Mila at mas lalo niya itong nagugustuhan. Isang umaga,
Napatalon nga sa gulat si Mila nang may tumalon na palaka nga mula sa fish pond. Natawa naman si Larkin nang makita siya sa ganoong estado. Ano ka palaka? Pati ikaw lumulundag eh. Loko ka. Namumula ang pisngi pa nga na bumaling nga si Mila sa amo. Ang cute mo. Pagbawi nga nito. Sus, bolero ka pa. Sabay irap nga ng dalaga. Lumapit naman si Larkin at kinabig siya sa bewang. Hindi cute ka naman talaga eh. Kaya lalong nangamatis nga ang mukha ni Mila. Pinanood lang siya ni Larkin maglinis ng fish pond habang nakaupong lalaki sa may bench. Kumain ka ba bago ka magtrabaho? Oo naman po. Alam ko naman ngayon yung hindi kumakain po yung kasambahay. Mabuti kung ganun. Napuno ng katahimikan ng paligid ng makaisip ng jokes si Mila. May joke ako. Para naman hindi tayo dinaanan ng anghel. Ani nga nito. Ano yun? Buong atensyon na tumitig nga si Larkin sa dalaga. May magkaibigang nag-uusap. Tinanong ni Juan si Pedro kung ano ang horoscope nito. Ang sabi ni Pedro, anong horoscope? Sagot ni Juan, di kapalaran, sa akin Cancer. Sagot naman ni Pedro, sa akin Almoranas. Napalakhak nga si Larkin sa sinabi nga ng kasambahay. Loko ka. Ito pa, Mrs. nanalo sa loto. Sabi niya sa asawa niya, mahal, nanalo ako sa loto. Mag-impake ka na. Pero tanong ni Mr. Wow, anong dadalhin ko? Sabi naman ni Mrs. Wala akong pakialam basta lumayas ka na at mag-impake ka na. Pambihira. Baka mamaya ganun ka rin sa akin ha. Biro nga ng binata bago nga ito tumawa. Hindi no. Kasi pag akong nanalo, ako ang lalayas. Biro pa nga ni Mila. Subukan mo nang ipasara ko ang PCSO. Natawa na nga lamang si Mila doon sa kamuling nagbiro. I want more. Sad nga ni Larkin. Sige, last na to Alam mo ba ang kasabihan? Tanong nga ng dalaga. Kasabihan about saan? Nakakunot naman na tanong nga ni Larkin at pagsakay nga sa joke nito. Kapag singkit na maputi raw ang tawag chinito. Kapag singkit na maitim naman, prinito. Natatawang tugon na nga lamang ng kasambahay kahit na old na nga ang joke niya. Nasamid naman ng sariling laway si Larkin, kaya natawa na nga lamang sila. Lakas ng amats mo Maya-maya pa nagpunta sila sa may likod bahay dahil kailangan ng magsampay ni Mila. Tinulungan siya ni Larkin. Kaya ko na to. Hindi ka na sana nagabala pa. May hiyang saad nga ng babae. Ayos lang. Wala rin naman akong ginagawa isa pa gusto kitang tulungan. Sabay kindat ng binata at kinilig naman ng dalaga. Panay ang bulungan ng mga nakakita dahil napaka-rare para sa kanila na makita ang amo na tumulong nga sa kapwa kasambahay. May ilan pang naiinggit kay Mila dahil nag-effort nga si Larkin. Alam na rin ng lahat na nililigawan nga nitong babae. Nagbubulungan na naman sila. Ani nga nito. Hayaan mo sila, basta ako seryoso ako sa'yo. Tugon ni Larkin na nakapagpabilis nga ng tibok ng puso ni Mila. Sabay kabig ng binata sa bewang ng dalaga at nagkatitigan sila sa mga mata at halos magwala nga ang kanilang mga puso sa sobrang kilig. Larkin, napapaus pa nga na saad ni Mila. Alam mo bang gustong gusto ko kapag naririnig ko ang pangalan ko mula sa labi mo? Sigurado ka bang hindi ka nahihiya kasi napatol ka sa mahirap at kasambahay na kagaya ko? Mahirap man o mayaman, deserve mahalin at alagaan. Saad pa nga ni Larkin. Kung gano'n napakaswerte ko nga na nagustuhan mo ko. Matamis na ngumiti si Mila kaya hindi na nakatiis pa si Larkin at sinakop ang kanyang labi. Ginawa rin niya ng matamis at masuyong halikang dalaga. Nagsalo sila sa isang torrid na halik. Handa akong patunayan sa'yo habang buhay na karapat-dapat ka sa pag-ibig ko. Salamat sa pagmamahal sa akin. Kahit na hindi ako kasing ganda, kasing sexy ng iba at kasing yaman mo. Sad pa nga ni Mila habang naluluha. You deserve more, Mila. Bulong naman ni Larkin sa tenga ng dalaga.
Sa kabahagya nga yung kinagat. Mas lalo tuloy na mula ang pisngi ng babae at kinilig. Samantala, makalipas ang 3 buwan. Mila, I want you to be my girlfriend. Deresang saad nga ni Larkin habang nasa kalagitnaan sila ng park. Isinama niya roon ang babae para sa isang romantikong date. Pumapayag na ako, Larkin. Masayang saad naman ni Mila. Mabilis na niyakap nga ng binatang dalaga sa kasinakop ang labi nito. Kasabay nun ang pagbuhos nga ng mga red roses and petals noon mula sa himpapawid. Hindi rin nawala ang fireworks display na mas lalong nakapagpakilig nga sa sistema ni Mila nang dahil sa effort ng lalaki. Salamat sa effort Pakiramdam ko tuloy para akong prinsesa at espesyal. Naiiyak na sabi ng dalaga habang nakadikit nga ang noon nila ni Larkin sa isa't isa. Kahit araw-araw ko pang gawin to basta ikasasayo mo. Nang matapos ang sunod-sunod na fireworks, tumugtog naman ang sweet na kanta at sinabayan yun ng dalawa. Sa mga oras na to, wala akong ibang kahilingan kundi ang makasama ka ng matagal. Sana gabayan tayo ni Lord sa relasyon natin. Of course he will. Gagawin ko rin ang lahat para hindi tayo masira at magkahiwalay. Nang matapos ang romantikong sorpresa ni Larkin, dinala niya naman si Mila sa pinareserve niyang 5-star restaurant. Pinaghilan ng upuan ng dalaga na nooy namumula pa rin ang pisngi sa sobrang kilig. Kumain na muna tayo. Saka nagtawag nga ng waitress si Larkin. Agad na mangilapag sa lamesa ang kanilang pagkain. Wow, ang sarap nito Magana silang kumain at nag-usap. Pwede ka bang sa kwarto ko na matulog? Para tabi tayo. Biglang singit nga ni Larkin sa bagay na yun. Ha? Hindi ba nakakailang yun? Kinakabahan na tanong nga ni Mila. Of course not. Ayos lang yun. Nasa tamang edad naman na tayo, isa pa. Boyfriend mo na ako. And I respect you. Sabay hawak ng lalaki sa kamay ng dalaga. Kinakabahan man pumayag na rin si Mila. Sige na nga. Nakakalungkot rin namang matulog mag-isa. Tapos pakiramdam ko pa may nakatingin sa akin paggabi. Aminadong duwag talaga. Huwag kang mag-alala. Kapag kasama mo na ako, hindi ka na mag-isa. Hindi ka na matatakot dahil hayakapin kita. Kinilig naman si Mila at namula nga ang pisngi. Nakatapos silang kumain, makalipas ang kalahating oras samantala, niyakag ni Larkin ang nobya. Maglakad para bumaba nga ang kanilang kinain. Halika, maglakad muna tayo. Mamaya na tayo umuwi para bumaba ang kinain natin. Nakangiting saad nga ng lalaki. Sige. Siya nga pala. Naiutos ko na sa ibang kasambahay na ilipat ka na sa kwarto ko ang mga gamit mo. Alam na nila? Nakakahiya. Saan ka ba nahihiya? Kinakahiya mo ba ako? Tanong pa nga nito. Hindi kita kinakahiya. Siyempre amo ka namin Kasambahay mo lang ako. Tama na ang kakaisip ng ganyan, Mila. At kakadown sa sarili mo. Kapag nagtagal na tayo, gagawin na kitang may bahay. Ang hirap kasi. Kung pareho lang sana tayo ng estado sa buhay, hindi ako manliliit. Hinawakan naman ng binata ang kamay ng dalaga sa kayon hinalikan, kaya kinilig ulit si Mila. Tandaan mo, puso kong nahulog sa'yo. Hindi ko nga sila iniintindi dahil mas mahalaga ang nararamdaman ko para sa'yo. Tanong ko lang, gusto mo ba talaga ako? Seryosong mukha nga na pinakatitigan ni Larkin ng babae. Siyempre naman gusto kita. Naman pala Bakit mo sila iintindihin? Sagabal lang sa pagmamahala natin ang negative thoughts mo. Be positive para maging masaya ang pagsasama natin. Masayang tumango si Mila sa sinabi ng nobyo saka sila masayang naglakad. Nang lumalim ng gabi, nagpasya na nga silang umuwi sa mansyon sakay ng kotse ng binata. Nakatulog si Mila sa biyahe kaya kinarga nga ito ni Larkin papunta sa kwarto. Good night, Mila. Sabay halik ng lalaki sa noo ng babae. Tinabihan niya na nga ang nobya at halos manakit nga ang kanyang puson sa pagkokontrol. Nahirapan talaga si Larkin bilang lalaki na huwag galawin ang nobya lalo na at tulog ito.
hanggang nagpasya nga siyang maligo para mabawasan ang init ng katawan. Nagpasya siyang manood na lang muna ng movie para antukin hanggang sa nakatulog nga siya ng tuluyan. Samantala kinabukasan, "Good morning!" Masayang bati ni Mila nang makitang kagigising lang ng lalaki. "Kanina ka pa ba gising?" "I'm still sleepy." Tugon ni Larkin at niyakap lalo ang nobya. Kinilig naman si Mila at mas lalong yumakap. "Tulog ka pa. Babangon na ako para magtrabaho." "Mamaya na. Pinuyat mo ako kagabi kaya tabihan mo ako ngayon." Nakasimangot na tugon ni Larkin. "Pinuyat? Humihilik ba ako? Ang alam ko kahit anong pagod ko hindi ako nahilik." "Oo, nahilik ka." Nahiya si Mila, kaya sumiksik siya lalo kay Larkin. "Grabe, nakakahiya talaga." Kidding aside, hindi ka nahilik. Nagpipigil lang ako ng sarili, ayoko kasing galawin ka. Tila may mainit na palad nga na humaplos sa puso ni Mila. Doon niya napagtanto na nire-respeto talaga siya ng lalaki. Kaya naman sinunggaban nga niya ito ng labi at matamis na ngumiti at tinugunan naman ni Larkin. "Next time huwag ka nang magpigil. You have my permission. Isa pa sa'yo lang naman ako Kaya ayos lang. Kasama yon sa relasyon kesa sa iba mong gawin. Sa iba mong hanapin." Sabay yakap nga ni Mila kay Larkin. "Talaga? Hindi ka magagalit?" "Hindi. Buong buhay ko hindi ko pa yun nagagawa. Ikaw ang first boyfriend ko, kaya wala pa akong experience. Still, handa akong subukan kasama ka." Sa sobrang tuwa ni Larkin, hinalikan niya sa noo ang nobya. Magkayakap sila sa kama, kaya pati si Mila nadala na nga rin ng antok. Makalipas ang 1 linggo, isinama nga ni Larkin si Mila sa ilang volunteer missions sa probinsya. Umakyat sila ng bundok para magbigay ng mga libreng gamot at lunas sa mga katutubong nakatira doon. Nakakatuwa lang na may ganitong program ang ospital mo, Larkin. Ang daming mga natutulungang mga tao walang kakayahang magpunta sa ospital dahil malayo sa kanila at wala silang pangbayad. Ultimo nga sa gamot nila at magpatingin sa doktor. Komento nga ni Mila habang pinagmamasta ng mga nurse at tauhan ng ospital na nagbibigay ng mga libreng gamot sa kaserbisyo sa mga katutubong Aita sa Kamangyan. Alam ko naman kasi ang hirap na pinagdadaanan nila. Kaya lang bilang may-ari ng ospital kailangan na rin kumita. Kaya naglalaan ako ng pera o pondo para sa kanila quarterly. Pero kung lahat ng ospital may ganitong charity program, since wala na rin namang ginagawang galaw ang gobyerno at puro pangungurakot na lang, mas marami sanang natutulungan. Tugon ni Larkin saka nagbigay nga ng mga libreng pagkain sa mga mangyan. Ganon rin ang ginawa ni Mila. Nang matapos sa ginagawa, nagpahinga sila sa ilalim nga ng puno ng mangga. Isinandal ni Larkin ang ulo sa balikat ng dalaga. "Pagod?" tanong ni Mila habang nilalaro nga ang kamay ng nobyo. "Yes, pero hindi masyado. Kasi kasama ko ang energy supplement ko." Kinilig ang dalaga sa narinig. "Talaga lang anya habang namumulampis nga at humarap nga sa kanyang nobyo. "Heto na nga at magre-recharge na ako." Sabay halik ni Larkin sa labi ni Mila. Napapikit naman ang dalaga at walang alinlangang tinugunan ng halik. Mainit nilang hinalikan ang labi ng isa't isa. Habang tumatagal mas lalong lumalalim yun. Natigil lamang sila ng kapusin ng hininga at pinagdikit ang kanilang mga noo. "I love you, Mila." Buong pagmamahal na saad ng lalaki. "I love you to Larkin." Kinikilig na tugon naman ng babae. Maya-maya pa nag-ready na nga sila para bumaba ng bundok. Marami pa kasing gagawin ng kanilang team, kaya hindi na nga sila nagtagal pa doon. Nagpaalam ang grupo nila Larkin sa mga katutubo bago tuluyang umalis. Pinadalhan sila ng mga ito ng prutas at gulay. "Maraming salamat po. Kahit sana hindi na kayo nagabala pa. Pandagdag nyo na rin po ito sa kain yung pa araw-araw." Umiling ang mga katutubo at halos maiyak sa pasasalamat sa mga doktor at nurse na kasama ng binata.
Sobrang grateful talaga sila sa tulong na ibinigay nga ng grupo ni Larkin. Inihatid pa nga sila ng mga kalalakihan sa ibaba ng bundok. Agad namang sumakay sa kotseng dalawa. Uuwi na tayo. Sila na lang didiretso sa ospital. I want to rest. Ikaw, alam kong pagod ka. Salamat kasi sinamahan mo ako sa medical mission na to. Sabay hawak ni Larkin sa manibela. Masaya akong sumama sa'yo. Alam mo, nakakataba talaga ng pusong ganitong activity. Nakangiting tugon nga ni Mila. Mas lalo tuloy siyang nagustuhan ng binata dahil walang kaarte-arte sa katawan si Mila. Kahit na malayo ay nilakad nila. Hindi nga siya nakarinig ng reklamo. Nang sumunod na araw, may pool party rito sa mansyon mamayang gabi. Pasuyo, pasabi naman ng maghanda ng pang 20 katao. Pupuntang mga nakasama natin nag-medical mission tayo last time. Sige, sasabihan ko kagad si Manang para maasikaso na namin ang mga kakailanganin. Tumango na nga lamang si Larkin kaya umalis na nga si Mila at agad pinuntahan ng mayordoma. Naging abala sila sa pamimili at pag-aasikaso ng mga pagkain na ihahain nga sa gabi. Kaya naman ramdam ni Mila ang matinding pagod. Kinagabihan, "You look tired. Ayos ka lang ba?" Tanong nga ni Larkin sa nobya. "Ayos lang. Marami lang ginawa, nakaredy na lahat." "Salamat, parating na sila." Maya-maya pa nagdatingan na nga ang mga kasamahan ng binata. Sabay-sabay silang kumain at nagpalit ng panligo. Pati si Mila nagsuot na nga rin ng swimsuit kaya hindi napigilan nga na mapangiti ni Larkin dahil angat na angat ang ganda at kaseksihan ng nobya. "Ayos lang ba? Parang nakakahiya eh. Hindi dapat ako kasali dito." Bulong nga ni Mila nang makalapit sa nobyo. "Ayos lang yan. You look like a real model. Wala kang dapat ikahiya. Kaya lang baka dumami ang kaagaw sa'yo niyan." Biro pa nga ng lalaki. "Sorry, magbibihis na ako. Wala kang magiging kaagaw dahil sa'yo lang ako palagi." Nakangiting sagot nga ni Mila. Kaya namula ang tenga ni Larkin sa kilig. "Huwag ka nang magbihis. Andito lang naman ako sa tabi mo. Babakuran ka." Namula ang pisngi ni Mila doon. Nakihalubilo sila sa mga kapwa-doktor ni Larkin. At nagsaya. Kalaunan uminom nga sila. Nangalak kaya mabilis na nalasing nga si Mila. Hindi kasi sanay ang babaeng uminom. Idagdag pa na napagod talaga siya ng sobra sa paghahanda ng mga pagkain ng mga bisita. "Lasing ka na. Panay katawa kanina pa sa ginagawa mo sa kanamumulay ang pisngi mo." Puna nga ng lalaki. "Mauna na akong magpahinga. Andiyan ang mga bisita mo." Sagot naman ni Mila. "No, sasama ako sa'yo. I'm tipsy." Sagot naman ni Larkin, nagpaiwan na nga lamang doon ng mga bisita niya matapos niyang ihabilin nga sa mayordoma. Magkasama sila ni Mila na nagbanlaw sa banyo nang magkasunod. Sa huli, napalunok si Mila nang makita si Larkin na nakatapis lang ng tuwalya. Habang siya ay nakamanipis na lacy dress na nagboblower nga ng basang buhok. Lumapit naman ang lalaki saka siya kinabig sa bewang. "Can we do it now?" Biglang bulong nga ni Larkin sa mapang-akit na boses. Nagets naman ni Mila ang sinasabi nito. "Okay." Ani lang naman ito sa kabadong boses. "Ayos lang sa'yo?" Tanong pa nga ni Larkin habang hinahalikan ang balikat ng nobya. Marahang tumango ang dalaga. "Oo naman." Ibinaba ni Mila ang blower matapos yun, hugutin sa saksakan. Humarap siya kay Larkin at agad na sinunggaban nga ang labi ng nobyo. Pinatay naman ng lalaki ang ilaw at iniwang bukas nga ang lampshade. Sabik nilang hinalikan ang labi ng isa't isa habang gumagalang kamay ni Larkin sa makinis na balat ng nobya. Agad nag-init ang katawan ni Mila sa bawat haplos ng nobyo. Nakakapanghina. Ani nga nito sa nahihibang nga na boses. "I will make you happy and satisfied." Bulong ng lalaki sa kasinunggaban ng dibdib ng dalaga. Napasabunot naman si Mila sa nobyo dahil sa ginagawa nito. Idagdag pa ang
kalikutan nga ng kamay ni Larkin sa pagitan ng kanyang hita. Unti-unting kumalat ang init ng buong nga niyang katawan hanggang sa nauwi sa matinding bakbakan sa kama ang mga sumunod na pangyayari. Noong una nadaing pa nga ni Mila ang sakit hanggang sa nasanay na nga siya at mas nagustuhan pa nga niya. Ilang ulit siyang inangkin nga ni Larkin. Mila, mahal na mahal kita. Paulit-ulit na bulong ng lalaki. Mahal na mahal rin kita, Larkin. At wala akong pinagsisisihan na binigay ko sa iyo ang aking sarili. Hindi ko sasayangin ang chance na to. Masayang yumakap si Mila kay Larkin. Hanggang sa pareho silang makatulog matapos punuin ng lalaki ang loob ng nobya. Kinabukasan. Aray, ang sakit ng balakang ko saka nang nasa pagitan ng aking hita. Grabe ang laki kasi ng kargate. Bulong nga ni Mila nang mas yakapin pa nga siya lalo ni Larkin. Ayos ka lang ba? Tanong nga nito. Mukha ba akong ayos? Grabe ang halimaw mo pala sa kama. Expert na expert ka. Loko ka. Baka halimaw ka dyan. Natatawang tugon na nga lamang ni Larkin habang pinupupog nga ng halik sa mukha ang dalaga. Halos mga matis naman ang pisngi ni Mila sa sobrang kilig. Tila nabawasan tuloy ang halik nga. Ang pananakit ng kanyang katawan. Kinarga siya nito at dinala sa banyo kaya sabay silang nag-toothbrush at naligo na rin. May pasok ako sa kumpanya ngayon. Bukas sa ospital ako bibisita, hintayin mo lang ako mamaya. Mag-ingat ka sa trabaho ha. I love you. Masuyong saad pa nga ni Mila. Ikaw rin. Marahang tumango si Mila at sabay silang kumain ng umagahan. Bago umalis ang binata. Lumipas ang mga araw at buwan, mas lalong tumatag ang kanilang relasyon at samahan. Ilang beses rin may nangyari sa kanila sa kama hanggang sa nabuntis si Mila. Kaya lang, bakit kasama mo na naman si Araya? Inis na tanong nga ni Mila kay Larkin. Investor kasi siya at doktor din. Wala naman akong gusto sa babaeng yun eh. Nagsiselos ka ba? Tugon nga ni Larkin. Napapadalas ang pag-aaway nilang dalawa. Dahil kay Araya, anak mayaman at kabaliktaran ni Mila, kaya nakakaramdam nga na insecurities at selos ang dalaga. Palagi namang ganun eh. Ganun rin ang dahilan ng jowa ni Kyla sa kanya, tapos yun pala nagawa ng milagro. Bakit ganyan ka mag-isip? Sa tingin mo ba kaya kong gawin yun sa'yo? Naiinis na tugon nga ni Larkin. Hindi pero kapag natukso ka, ng ganda niya hindi ko alam. Paano kung hahitin ka niya? Paano ko? Naluluhang saad nga ni Mila. Hindi rin niya mapigilan ang kanyang damdamin dahil nga buntis siya. Hindi naman ako papatol sa kanya. Kahit na anong mangyari, wala ka bang tiwala sa akin? Tugon nga ni Larkin sabay yakap sa nobya. Kahit papaano kumalma naman ang babae. Isang araw, nakita mismo ni Mila si Araya na yumakap kay Larkin. At kahit na nakita niyang itinulak ito ni Larkin, mas umiral ang pagiging selosa ni Mila dulot na nga rin ng pagbubuntis. Ano ba, Araya? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi tayo pwede dahil si Mila lang mahal ko. Seryoso ko sa kanya. Tigilan mo na. Kung ayaw mong ibalik ko sa'yo ang pera mo. Inis na sigaw ng lalaki. Hindi na narinig pa ni Mila ang tugon ng babae. Nang umalis siya. Agad siyang dumiretso sa mansyon at walang paalam na kinuhang mga gamit sa kwarto nila ni Larkin at umalis. Nag-iwan muna siya ng liham. Ayon kay Mila, Larkin, mahal na mahal kita. At baon ko sa aking pagalis. Ang pagmamahal mo sa akin noon na, ngayon ang lalamig na. Dahil may nagpapainit na. Palang iba. Hindi ko na kayang tiisin ng selos sa tuwing kasama mo siya. Sa tuwing yayakapin ka niya. Ayoko nang may kahati. Walang babaeng gustong may iba pa, ang lalaking pinakamamahal. Kaya ngayon palalayain na kita. Kahit masakit. Paalam. Umiiyak na umalis sa mansyon ng dalaga. Walang makapansin sa kanya dahil hindi siya nagdala ng maraming gamit. Samantala nang umuwi nga si Larkin agad niyang nakita ang liham. Dammit. Bakit ang bilis mong sumuko, Mila? Ikaw lang ang mahal ko.
Sigaw ng lalaki sa mabilis na lumabas nga ng kwarto. Tinanong ni Larkin ang mga kasambahay at tauhan, kahit mga guard pero walang nakapansin kay Mila. Damn, anong klaseng pagbabantay ba sa gitang ginawa niyo? Inis na tugon nga ng lalaki. Ano na ngayon? Inis niyang turan, saka chinek nga ang CCTV. Saktong, nagbanyo ang bantay ng guard, kaya walang nakapansin sa babae at bukod pa doon, abala talaga sa pagkain ng tanghalian ng ibang kasambahay. Agad dumiretso si Larkin sa presinto, pero wala na nga siyang magawa pa dahil tuluyan ng nakalayo ang babae. Samantala nakarating nga si Mila sa malayong lugar at doon nanirahan. Itinuloy niya ang pagdadalang tao at nalaman nga niya na umalis na si Larkin papunta sa ibang bansa. Siguro nga, mananatili na lang alaala ang ating nakaraan. Ang pagmamahalan natin natapos na. Walang kaalam-alam si Mila sa kanya. Nalang ibang bansa nang ang lalaki para hanapin siya. Sa pag-aakalang umalis nga siya papunta sa ibang bansa. Hindi naging madali kay Mila ang pagbubuntis nang magsimula siyang magkasakit. Nagkaroon siya ng pneumonia at diabetes, kaya mabilis bumagsak ang katawan niya hanggang sa ipinanganak nga niya sa Isaya. Makalipas naman ng 7 taon. Nay, ako na pong bahala sa gamot niyo. Magpagaling na po kayo. Sad nga ng 7 taong gulang na bata. Kay Mila, anak, huwag mong intindihin si nanay. Ayos lang ako, kumain ka na ba? Nakaluto na ako ng noodles, tiis muna anak. Wala pa tayong pambili ng bigas. Seryosang saad ng babae sa kahinaplos ang ulo ng anak. Nay, ako na pong bahala ron, didiskarte po ako. Anak, bata ka pa, kaya wag kang masyadong lumabas. Baka madukot ka pa dyan mawalan pa ako ng anak. Dagdag ni Mila. Tumahimik na nga lamang ang bata at hindi na kumibo pa. Kilala niya kasi ang ina. Hindi ito nagpapatalo. Kaya palihim na nga lamang siyang dumiskarte na malimos sa Isaya sa may simbahan at plaza. Nay, magpahinga ka na lang po dyan. Dito na lang po ako sa labas ng bahay maglalaro. Paalam nga ni Isaya. Sige anak, huwag masyadong malikot ha. Baka mamaya madapa ka pa o ano. Paalala nga ni Mila. Opo, wag po kayong mag-alala. Samantala dumiretso na nga sa Isaya sa simbahan at namalimos. Sunod ay sa plaza. Palimos po, pangkain lang po. Ani nga ng bata. May mga nagabot naman hanggang sa makaipon siya ng 300 pesos. Nagpa siya na nga siyang umuwi. Ayos na siguro to. Ani nga nito sa sarili habang naglalakad pa uwi. Dumaan muna sa Isaya sa may tindahan para bumili ng tinapay at isang sachet ng Lady's Choice bago umuwi. Ginising ang kanyang nanay para kumain. Nay, kain po, may nagbigay po. Alok nga ng bata nang magising nga si Mila. Sinong nagbigay? Anak, wag laging tanggap ng tanggap ha. Baka mamaya may laso na may bulong. Nako, saka baka kinukuha lang ang loob mo. May balak palang masama. Paalala nga ng babae. Huwag kayong mag-alala, Nay. Hindi po ako basta magtitiwala. Ayos naman po itong pagkain eh. Ani nga nito. Saka pinaglagyan nga ng palaman. Salamat anak. Napakabuti mong bata. Kahit na ganito ang klase ng pamumuhay natin, hindi mo ko pinababayaan o sinisisi. Bakit po kita sisisihin, Nay? Nakita ko kung paano mo sinisikap na palakihin po ako ng maayos at buhayin mag-isa. Mahal na mahal po kita, Nay. Niyakap nga ni Milang anak at hinalikan sa noo. Lumipas ang mga araw na laging namamalimos nga si Isaya para sa kanyang ina. Nais niyang makaipon ng malaki para makabili ng gamot sa kami ipagamot nga sa ospital ang kanyang ina. Marami ang naawa sa bata kaya nag-abot ng pagkain o pera. Maraming salamat po! Madalas na isagot nga ng bata. Makalipas ang ilang buwan. Nay, ayos ka lang po ba? Tanong nga ni Isaya. Namumutla na kasi ng sobra si Milat, namamanas nga ang binti. Anak, naluluhang tawag ni Mila kay Isaya. Hindi niya magawang dumaing.
dahil baka matakot nga ito. Nay, tara! Dadalhin kita sa ospital! Saka kinuha nga ni Isaiah ang maliit na bag na puno ng pera at barya. Saan galing ang pera mo? Pasensya na, Nay. Ayoko itang mawala sa akin kaya namamalimos po ko kahit bawal. Nakaipon po ko kahit papaano. Tara na po, hindi na po mahalaga yun. Sakay na nga ng batang ina. Tinawag niya na nga si Mang Tonyo at nagpahatid sila sa pinakamalapit na ospital sakay ng tricycle nito. Mang Tonyo, ito pong bayad. Sabay abot nga na Isaiah ng 100. Maring tinanggihan naman yun ni Mang Tonyo at sinabing ipangdagdag na lang daw sa pagpapagamot ng ina. Maraming salamat po, Mang Tonyo. Tugon nga ng bata. Salamat, Mang Tonyo, ha. Nahihirapang sabi naman ni Mila. Bumaba na sila at hinatid ng matanda sa harapan mismo ng ospital saka ito umalis. Kaya lang bago pa pumasok ang mag-ina, hinarang nga sila ng guard. Pasensya na hindi kami tumatanggap ng karagdagang pasyente ngayon. Napatingala sa Isaiah sa napakalaki at napakagandang ospital na nasa harapan. Ani may pangmayaman at may kaya lamang ang maaaring pumasok. Napatingin siya sa suot nilang mag-ina at nakaramdam ng lungkot. Dahil po ba ganitong itsura namin kaya ayaw mo kaming papasukin? Parang awan niyo na po. Kailangan pong magamot ni Nanay Mila. Siya lang po ang meron ako eh. Manong, pag namatay po yung nanay ko, wala po akong katuwang. Pilit na, tinatatagan nga ni Isaiah ang kanyang loob. Dahil alam niyang sa kanya nakuha ng lakas ang kanyang ina. Pasensya na. Binilin kasi sa akin ng management na wag munang magpapapasok ng pasyente. Kailangan maging maayos ang malinis ang ospital, bago lang kasi ito eh. At 2 buwan pa lang nag-ooperate. Biglang inubo nga si Mila. Hindi nga niya magawang magsalita dahil sa sobrang panghihina. Nagpanik tuloy si Isaiah at napaiyak na. Parang awan niyo na po. Kahit ngayon lang, baka mapano po si nanay ko eh. Umiyak na lumuhod nga ang bata at nagmakaawa. Sakto namang dumating ang magarang kotse at kasunod nito, ang isa pang mamahaling kotse. Bumaba roon si Larkin at ang investor na si Joaquin. Anong nangyayari dito? Baritonong boses nga ni Larkin ang nangibabaw sa harapan ng ospital. Ay magandang umaga po sir. Narito na po pala kayo? Ito po kasing bata nakikiusap na papasukin ko kaya lang. Nagbili ng management. Kasi parating po kayo. Ayoko naman pong matanggalan ng trabaho kaya hindi ko po napagbigyan eh. Sir, ikaw po bang may-ari ng ospital? Pakiusap po. Papasukin niyo po kami ni nanay. Ayokong mawalan ng ini. Nahihirapan na po siya. Sabay harap pa nga ni Isaiah sa lalaki. Natigilan si Larkin dahil nakikita niya sa bata ang kanyang mukha nung bata pa siya. Kumabog din ng malakas ang kanyang dibdib. Nasaan ang nanay mo? Tanong niya. Nay! Tawag ni Isaiah sa ina na bigla na nga lamang nawala ng malay. Manong, tumawag ka na ng medic. Dalhin siya sa emergency room. Hindi pwedeng pabayaan lang ang pasyente. Nakalimutan niyo na bang mahalaga para sa akin ng sino mang may sakit? Mayaman man o mahirap, may charity program pa ako para sa kanila. Mahabang litanya nga ni Larkin, kaya dali-daling kumilos ang gwardya. Napahanga naman doon si Joaquin at mas lalo nga itong naengganyang mag-invest sa ospital. Dumiretso sila sa emergency room at sinamahan nga ang bata. Pasensya ka na Joaquin, naawa ako sa bata eh. Sa sunod, doon na lang tayo mag-usap. Mukhang silang mag-ina ang magkatuwang sa buhay. Sad nga ni Larkin. Tumango si Joaquin at sinabing ipadala na nga lamang sa kanya ang kontrata. Pipirma siya kaagad at anuman ang gusto ni Larkin handa siyang magbigay ng pondo. Salamat. Ani na nga lamang nito. Umalis si Joaquin doon at naiwan nga sila Larkin kasama si Isaiah. Bata, ayos ka lang? Huwag kang mag-alala. Akong bahalang magbayad ng bill ng nanay mo. Alok nga ni Larkin. Maraming salamat po talaga.
Mabuti na lang dumating kayo, kung hindi baka kung ano pang nangyari kay nanay. Siya lang po ang meron ko eh. Wala po akong tatay, kaya kawawa po si nanay at mas kawawa ako kapag naiwanan ako mag-isa. Paliwanag nga ni Isaiah. Kaya mas lalong naawa ang binata. Kalaunan inilipat nga sa VIP room si Mila. Malinis at nakasuot ng lab gown. Doon kumuha ang mundo ni Larkin. Mila, halos manlaki nga ang kanyang mga mata sa gulat. Kilala niyo po ang nanay ko? Tanong nga ng bata. Nanay mo ba talaga siya? Tanong naman ni Larkin. Opo, siya po yung nagsilang sa akin. Walang sinabi si nanay basta mag-isa niya po akong pinalaki. Paliwanag naman Isaiah. Anong pangalan mo? Isaiah po. Tugon nga ng bata sa kanilapitan nga si Larkin. Kumuha siya ng hibla ng buhok nito at tinawagan ng staff ng ospital. Pakidala at kuhanin mo kami ng DNA. Sabay kuha ni Larkin ng hibla ng buhok niya. Halos manginig siya sa kaba at pananabik. DNA? Ano po yun? Saka ano pong pangalan niyo? Tanong naman ng bata. Larkin ang pangalan ko. Hindi ko alam kung bakit gusto kong malaman. Tunganak kita o hindi. Pero may nagtutulak sa akin, alamin ng totoo. Seryosong kinarga ni Larkin sa Isaiah at naupo nga sila sa bakanting upuan. Nagpa-deliver pa ng pagkain ng lalaki para sa kanila. Wow! Ang daming pagkain. Pwede po ba akong kumuha? Magalang na saad nga ng bata. Oo naman. Binili ko nga yan para sa'yo, kumain ka na. Baka nagugutom ka. Hindi may paliwanag ni Larkin kung bakit sobrang bait niya. Sa bata at napakagaan talaga ng loob niya. Maraming salamat po! Masiglang tugon ni Isaiah. Ilang taon ka na? 7 po. Mas lalong nagduda si Larkin sa kanyang narinig. Kararating niya lang galing ibang bansa at 7 taon na nga siya. Nanamalagis Amerika. Pinahanap niya ng matagal na panahon si Mila at hindi niya akalain na nasa Pilipinas pa rin pala ito. 7 taon? Hindi kaya anak kita? Ani nga nito. Bumaling siya kay Mila at hinayaan niya si Isaiah na kumain. Mila, nagkamali ka ng hinala. Wala akong ibang gusto at mahal kundi ikaw lang. Mula noon hanggang ngayon, sana hindi ka nagpadalos-dalos. Ang nga nito at malungkot na tinitigan nga ang babae at dumating naman ang doktor na in charge at sinabi ang kalagayan ni Mila. Sinabi nitong mabuti na lang at naagapan at maaari pang magamot si Mila sa ospital at gumaling. Salamat, Dok. Gawin niyo sana ang lahat para tuluyan siyang gumaling. Pakiusap nga ni Larkin na kinatango nga ng doktor. Salamat po! Masayang singit nga ni Isaiah na nooy tapos ng kumain. Matapos i-check nga ng doktor si Mila, umalis na ito kasama ng mga nurse. Naiwan naman sila Isaiah at Larkin. Kwentuhan mo nga ako nang nangyari sa inyo nung nagkasakit ka at nung nagkaisip ka. Kuryosong saad nga ng lalaki. Kaya po nagkasakit si nanay dahil todo kayod po siya. Kahit nakapapanganak niya lang po sa akin. Tapos, nang umedad 7 na po ako, naisipan ko pong mamalimos para sa pagpapagamot po niya at ayoko pong mawala si nanay eh. Sagot ng inosenteng bata. Napakatalino mo at napaka-matured mong mag-isip para sa ganyang edad. Tugon ni Larkin. Naawa nga siya sa bata pero wala siyang magawa. Dahil wala naman siya ng mga panahong yun. Inutusan naman ni Larkin ang tauhan na dalhan siya ng bagong damit para sa kanya at kay Isaiah. Huwag na po, ayos lang po ako, nakakaya na po masyado. Tutol nga ng bata. Wala kang dapat ikahiya, Isaiah. Bukal sa loob ko ang tulungan ka. Isa pa, natulungan mo na rin naman ako makakuha ng investor para sa ospital na to. Anya na ikinatango naman ni Isaiah kahit hindi nga niya maintindihan ang ibig sabihin ng investor. Makalipas ang 1 oras dumating na nga ang mga bagong damit para sa kanya at sa bata. Ganon din kay Mila. Hindi niya nakalimutang idamay ang babae. Wow, ang gaganda ng tela! Gusto kong bumawi dahil sa naging trato ng management sa inyong magina.
Saad naman ng lalaki. Salamat po, ayos na yun. Mahalaga safe na po ang nanay ko. Sobra na po to. Maraming salamat po talaga, sir. Pinaligo nga ni Larkin ang bata sa banyo at agad namang nagbihis si Isaiah. Makalipas ang 3 araw. Ito na ang resulta ng DNA test. Saad nga ni Larkin. Nang iabot nga ang dokumento, halos magwala nga ang puso niya nang makitang nakalagay. Ano pong resulta? Tanong nga ng bata habang nakain nga ng ubas. Positive. 99.99% na anak nga kita. Ako ang tatay mo, Isaiah. Pasensya ka na, anak. Hindi ko alam. Hindi kasi sinabi ng nanay mo na buntis siya. Iniwan niya ako. Pero alam kong hindi niya sinasadya. Pagpapaliwanag ni Larkin at agad niyakap ang bata. Napaluhan naman sa Isaiah at hindi makapaniwala na makikilala pa niyang ama. Talaga po? Ikaw po ang tatay ko? Anya sa naiiyak na boses. Oo anak, ako ang tatay mo. Pangako ko sa'yo babawi ako sa'yo at sa nanay mo. Aayusin kong pamilya natin. Saka humalik nga si Larkin sa noong nga ni Isaiah. Marahang tumango nga ang bata at yumakap sa ama. Tay, huwag niyo po kaming pababayaan na. Dagdag nga ng bata. Oo anak, hindi. Gagawin lahat ni tatay lahat para sa'yo. Sa mansyon ka titira at hindi mo na kailangan mamalimos pa. Mahigpit nga na niyakap nga ng lalaki ang anak at naluha. Tay, hindi ako makahinga. Agad namang niluwagan nga ni Larkin ang yakap. Samantala nagising nga si Mila at nagtaka sa nakikitang puting sa met ilaw. Agad niyang tinawag sa Isaiah. Isaiah anak? Anya at agad lumapit nga ang bata at yumakap sa ina. Nay, gising ka na po. Masayang tugon nga ng bata. Oo anak, pero nasan ako? Takang tanong ni Mila. Nasa ospital po ni tatay. Napakunot noo si Mila. Tatay? Tumango ang bata at tinayos ang pagkakasandalang ina. Mila, natagpuan rin kita. Mali ang akala mo. Wala akong iba. At ikaw lang habang buhay. Mabilis na sabi ni Larkin dahil alam niya ang ugali ng babae at ayaw niyang magtalo pa sila. Naiyak si Mila. Tila doon niya lang naramdaman lahat ng hirap na dinanas. Nagsisi dahil naging padalos-talos yumakap naman sa kanya si Larkin. Babawi ako. Bubuin ko ang pamilya natin. Kay tagal kitang hinanap. Buong akala ko hindi na tayo ulit magkikita pa. Pero ni minsan, hindi ko naisip na palitan ka. Nag-focus ako sa trabaho at negosyo. Saad ng lalaki. Patawad, Larkin. Inuna ko ang selos sa pag-aakalang magagawa mo akong pagpalit sa iba. Tugon nga ni Mila. Natauhan lang siya nang mapagtanto na walang kasalanan o kahit na anong ginawa si Larkin. At hindi naman ito nakipag-date man lang kay Araya o sa ibang babae. Gusto kong magalit dahil ganun mo na lang ako iniwan. At hindi mo ko pinagkatiwalaan. Kahit ilang beses ko nang sinasabi sa iyo na wala akong gusto kay Araya. Walang namamagitan sa amin pero nakaraan na yun. Ang mahalaga ngayon, babawi ako sa mga araw na hindi niyo ako nakasama pero kung sakaling hindi ko umalis baka kasal na tayo ngayon, hindi ka sana nahihirapan pati sa Isaiah. Mahabang litanya pa nga ni Larkin. Nahabag naman si Mila at napahagulgol. Patawad, Larkin. Patawad, Isaiah. Alam kong nagkamali ako, hindi ko akalain ang pagiging ma-pride ko at pagiging tamang hinala masisira ang pamilya na sana noon pa nabuo. Sorry, naging mababaw ako. Umiiyak na saad pa nga ng babae at niyakap naman siya ng magama. Ang mahalaga, natuto ka sa pagkakamali mo at nagsisisi ka. Ngayon mag-focus na lang tayo sa buhay natin, sa pamilya natin, sa mansyon ko. Doon kayo titira at hindi ko hahayang makaranas pa kayo ng hirap. Oo, Larkin. At pati ako kailangan din bumawi. Ngumiti si Larkin at tumalik nga sa noon ni Mila at Isaiah. Muling naramdaman ng babaeng kilig na ilang taon na nga niyang hindi naramdaman at tanging kay Larkin niya lang naranasan. Magpagaling ka, Mila. Nandito lang kami na Isaiah para sa'yo. Ang sabi ng doktor, gagaling ka dahil naagapan.
Bumali nga si Mila kay Isaiah at tinalikan nga sa pisngi at noo ang kanilang anak. Maraming salamat anak ko. Hindi mo hinayaang lumala ang sakit ko. Patawad dahil naranasan mo ang lahat ng hirap dahil sa pagiging stubborn ko. Ang tigas kasi ng ulo ko eh. Hayaan mo na po yun, Nay. Mahalaga po ngayon, ayos na po ikaw. Mas mahirap para sa akin kung mawawalan po ko ng nanay at magulang kaya baliwala po ang hirap na naranasan ko. Sasaya po na nararamdaman ko ngayon dahil safe ka na, Nanay. Ngumiti ng matamis sa Isaiah at mas lalong naluha ang babae. Sa wakas at nabuo na ang kanilang pamilya. Halos isang linggo rin na under observation si Mila bago ito hayaang lumabas ng ospital. Dumiretso sila ng mansyon ni Larkin na ay bagong renovate, nakakapanibago. Bulong pa nga nila. Mansyon lang naman ang medyo nabago pero yung feelings ko walang nagbago. Ikaw pa rin ang mahal ko. Muling napuna ng kulang sa buhay ko. Ang lungkot na nararamdaman ko ay unti-unting nawala dahil sa inyo ni Isaiah. Sabay hawak nga ni Larkin sa kamay ni Mila. Kinilig naman ang babae. Wow, ang laking bahay! Dito na po ako titira! Natutuwang singit naman ni Isaiah. Oo anak. Simula ngayon dito na tayo. Dito na tayo matutulog. Ito ang bahay ko na bahay niyo na rin ngayon ni Mila. Dito natin bubuuin ang ating pamilya. Hindi ka na maghihirap at mahihirapan. Sagot ni Larkin habang kinakarga ang bata. Bakas nga sa cute na mukha ni Isaiah ang labis sa kaligayahan. Masaya siyang marinig nga ang sinabi ng ama. Hinatid mismo ni Larkin sa Isaiah sa kanyang magiging kwarto. Anak mo lang ngayon, dito ka na matutulog. Sa kwarto ko naman matutulog ang nanay Mila mo. Sa'yo na to, lahat ng laruan at gamit na narito nilaan ko para sa'yo. Saka tinuro ni Larkin ang mga gamit. Talaga po? Ang dami at may transformers pa! Yay! Thank you po, tatay! Nakangiting pasalamat nga ng bata. Simula ngayon, kapag may kailangan ka, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Bibilhin ko at ibibigay ni tatay lahat ng kailangan mo. Sa susunod na pasukan rin, mag-aaral ka. Talaga po? Gusto ko nga po yun. Matagal ko na pong gustong mag-aaral, tatay. Gaya ng ibang mga bata. Ngayon matutupad na. Oo, anak. Maaari mong gawin ang mga gusto mo. Ganito po pala ang pakiramdam ng may tatay. Hindi na ako mangangamba araw-araw kung may kakainin o may gamot po si nanay. Mabibili ko na pong mga gusto ko at makakapag-aral pa po. Salamat, Panginoon. Ngiting saad pa nga ng bata. Sobrang proud naman ni Larkin sa anak dahil marunong itong magpasalamat. Lumipas ang mga araw. Madalas, makipag-bonding si Larkin kay Isaiah. Talagang nabawi nga siya sa anak lahat ng gusto nitong bilhin o gawin ginagawa nila ng magkasama. Nananatili naman sa mansyon si Mila para magpagaling. Tatay, excited na po kung pumasok sa sunod na linggo. Mabuti anak, basta pagbutihan mo palagi. Siyempre naman po, para po maging proud kayo ni nanay sa akin. Sabay yakap pa nga ng bata sa ama. O anak, may honor man o reward, o wala, mahalaga natututo ka at nag-enjoy sa pag-aaral. Masaya kami para sa'yo. Marahang tumango-tango nga sa Isaiah at tinayos nga ang gamit ng pang-eskwela. Nang sumunod na araw gumala silang magama sa park. Sayang po wala si nanay, sasakay rin sana kami sa kabayo. Kapag magaling na siya, isasama natin siya sa ganito. Magdi-Disneyland tayo anak. Sagot naman ni Larkin habang inalalayan nga sa Isaiah. Nakasakay kasi ito sa carousel. Yay! Salamat tatay! Sunod nilang sinakyan ng Ferris wheel at halos naman laki naman ang mga mata ng bata sa mga nakikita mula sa taas. Hindi ka ba nalulula anak? Tanong nga ng lalaki. Hindi po tatay. Nang makababa nga sa Ferris wheel, sumakay pa nga sila sa ibang rides na pwede nga sa bata. Bago sila magpasyang umuwi, dumaan muna sila sa isang 5-star restaurant at kumain. Ganado namang kumain sa Isaiah at hindi mapigilang mapangiti ng lalaki sa pagiging bibo ng anak. Dapat pala, hindi kita pinag-vitamins dahil nagiging hyper ka masyado anak. Biro pa nga ng lalaki. Ayos lang po yun. Tay, buti na nga lang po. Hindi po ako malnourished eh. Saad nga nito.
Natawa na nga lamang sila. Pero kailangan mo pa rin ng kompletong vitamins sa kabakuna, anak. Kaya sasamahan kita palagi sa ospital. Tumango naman ang bata sa sinabi ng ama. Pagkatapos nilang kumain, binilhan na nga lamang nila si Mila ng pizza at pwede nga nitong kainin. Saka sila umuwi. Makalipas ang 1 linggo. Ready ka na ba, anak? Ihatid na kita sa school. Magpakabait ka dun, ap. Pasasamahan kita sa yaya mo para may magbabantay sa iyo na mas nakakatanda. Saad ni Larkin matapos kuhanin nga ang susi ng kotse. Opo, tay. Sobrang excited na po ako. Masiglang tugon nga ni Isaiah at kumapit nga sa kamay ng ama. Mag-iingat mag-aaral mabuti, anak. Bili naman ni Mila at marahang tumango sa Isaiah at tumalik nga sa pisngi ng ina. Opo, nay, magpapakabait po ko. Basta po magpapagaling ka po rito, ha. Masayang tumango-tango naman si Mila. At tumalis na nga silang mag-ama matapos sumalik nga sa labi ng lalaki. Kinilig naman ang babae roon. Makalipas ang ilang buwan. Happy birthday, Isaiah. Masayang bati nga ni Mila sa kanyang anak. Happiest birthday, anak. Pa-birthday sa'yo ni tatay ang unang ospital na hinandal ko. Kung saan kasama ko lagi noon ng nanay mo. Wow, talaga po? Gusto ko po yun. Idol na idol po kasi kita, papa eh. Kaya paglaki ko po gusto ko rin po maging doktor. Masaya namang tugon ni Isaiah. Isinuot naman ni Mila ang binurda nga niyang jacket para sa anak. Labis ang saya ng anak dahil doon. Maraming salamat po, nanay, tatay. Ito po ang pinakamasayang birthday ko dahil sa mga regalong natanggap ko mula sa inyo at sa ibang tao dahil ito po ang birthday ko na kasama ko po kayo at buo po ang ating pamilya. Nagkatinginan naman sila Mila at Larkin. Sobrang saya nila dahil na-appreciate nga ng anak ang pagkakaroon ng kumpletong pamilya. I love you so much, anak. Saad ng babae. Mahal na mahal ko kayo ng nanay mo, Isaiah. Dagdag naman ni Larkin. Mahal ko rin po kayo, nanay, tatay. Para sa akin ang pagkakaroon ng masaya at kumpletong pamilyang pinakamasarap na pakiramdam sa buong mundo. Nagyaka pa naman ang tatlo at nag-celebrate ng kaarawan nga ni Isaiah. Sobrang daming bisita roon at pinakilala na nga ni Larkin sa Isaiah bilang anak pati na nga rin si Mila. Labis ang saya na nararamdaman ng mag-ina dahil doon. Maraming salamat po sa pagdalo sa kaarawan ng aming anak. Dagdag pa nga ni Larkin habang nakikipagkamay nga sa mga kakilala kamag-anak at investors. Lumipas nga ang mga araw at buwan na mas naging matatag ang kanilang samahan bilang isang pamilya. Sa mismong araw na na-diagnose nga si Mila na walang sakit, doon na nga siya sinurpresa ni Larkin. Nasa beach sila nang gabing yun at katuwang niya sa Isaiah sa pangsusurpresa nga sa ina nito. San mo ko dadalhin, anak? Bakit may piring? Siyempre basta po halika na, nanay, akong bahala sa'yo. Ikaw talagang bata ka. Natatawang sagot naman ng ina ni Mila. Ako nang bahala rito, anak. Singit nga ni Larkin. Nang makarating na nga sila na maghina sa tabing dagat, inalis ni Larkin ang piring nga ng babae at bahagyang nag-adjust ang mga mata. Happiest birthday, Mila. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakakalimutan ang kaarawan mo. Noon hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita. Wala akong ibang gustong makasama habang buhay kundi ikaw. I love you so much. Will you marry me? Kasabay ng pagsasalita ni Larkin, ang pagporma ng 2-5 na drones sa kalangitan. Kumurba yun ang Will You Marry Me. Labis naman ang kilig na nararamdaman ni Mila sa mga oras na yun. Lalo na nang umulan nga ng iba't ibang kulay ng rosas. Lumuhod naman si Larkin at nilabas nga ang mamahaling diamond ring. Oo, Larkin. Handa na talaga akong paksalan ka at samahan ka habang buhay. Mahal na mahal din kita. Walang nagbago. Tugon nga ni Mila kaya masayang isinuot nga ng lalaki ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo si Larkin at sinakop kaagad ang kanyang labi nang hawakan siya nito sa baba. Nagsalo sila sa mainit na halik na punong-puno ng pagmamahal.
Napatakip naman ng matanga si Isaiah at agad nagtatakbo palayo. "Getarum po!" Sigaw nga ng bata kaya natawa ang dalawa sa sinabi ng anak. "Kaloko, hindi ka naman lang nag-warning kay Isaiah." Nahihiyang saad nga ni Mila. "Sorry, na-excite tsaka nasayahan ako sa naging sagot mo." Napakamot sa kilay ang lalaki. Natawa naman ang babae. Masaya silang nag-celebrate ang marriage proposal ni Larkin sa tabing dagat. Kasama nilang kumain ng kanilang anak at nagtawanan. "Basta po magdagdag kayo ng isa pang anak ha. Gusto ko po ng kapatid tsaka kalaro." Tugon nga ni Mila kaya lalong natawa si Larkin at ang kanilang anak. Kalaunan nagpasya na nga silang magpahinga sa kanilang kwarto at muling nagsalo si Mila at Larkin sa mainit na gabi. Pinaramdam ng lalaki matinding pagmamahal sa fiancé at ganun rin ang ginawa ni Mila hanggang sa nakatulog na nga sila. Nang may ngiti sa labi, simula noon namuhay sila ng masaya kasama ang anak at ikinasal nga makalipas ang ilang buwan. Sa pag-ibig hindi mahalaga ang estado ng pamumuhay. Mayaman ka man o mahirap, karapatan mong maging masaya sa piling ng taong pinakamamahal mo. Kaya palagi mong tatandaan na walang mali sa pagmamahal. Basta palagi mong pipiliin na ipaglaban at huwag ka rin basta-basta magdesisyon dahil lang sa selos na maaaring magdulot ang matinding sakit at kalungkutan. Sana marami po kayong natutunan sa kwentong pag-ibig at pamilya natin ngayon. Maraming salamat po sa pakikinig. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Bailin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla,
Sofia Moore Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Roliuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion Night, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenovares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Laquinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean De Bes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fest Parung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Theodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Theodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda, Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean, Malunes, Maria Anita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan, Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil, from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbiteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean De Bes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley, Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar,
Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navarez, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilla, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medal Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi,
Julius, Edna Romero, Charlie, Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danque of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dens, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.